Dalawang sunod-sunod na panalo po ang naitala ni Wesley dito po sa ginaganap na US Chess Championship 2025 at dahil doon, solid lead siya with 2.5 out of 3. Pero ngayong round number 4, kalaban niya po yung pinakabatang naging Grandmaster sa buong mundo. Walang iba kundi si Abhimanyu Mishra, kung saan ang ganda ng performance nito sa mga nakaraang tournament. Tinalo pa nga niyan si World Champion Gukesh. At hindi lang yun, may iba pa siyang mga super grandmaster na tinalo. Anyway, dito po sa laban nila, puti si Abhimanyu Mishra. Tumira po siya ng D4. Wesley So naman nag D5, nag C4, Queen's Gambit na tinira lang ng E6 ni Wesley, nag Knight F3, Knight F6, tapos nag G3, abay katalan po ito. At sa katalan po, kinakapture po yan ni Wesley, pero sa pagkakataong ito, pinili niya po yung C5, siguro medyo sinusurpresa niya, pero mabilis pa rin si Abhimanyu, nag Bishop lang po sa G2, tamang develop lang, kinapture ni Wesley yung D5, tapos tinirahan lang siya ng castling. Ayan, number 1 engine move yan, no? Wag po kayong magtaka dito bakit po binibigay yung pawn na. For example, kinapture mo yan, medyo maaalangan ka dyan. Yes, lamang ka ng pawn, pero ang tira po dyan, may mga knight takes d4 lang, anong sunod gagawin mo? Let's say, magdi-develop ka lang, may queen to a4, capture dito, mababawi din. No? Pag ikaw naman po ay may, let's say, instead of bishop e7, try mong depensa nito, ang tanong is paano? Paano eh? Hindi ka naman pwede mag-ganon kasi pagka ganon, gagano ka, may knight takes eh. Wala. Talagang mababawi. Kaya hindi po pinagtitikman. Ibalik po natin doon. Wesley So, nag-bishop to c5 lang, develop. Dinidepensahan niya po yung d4 pero atakado na po yun ng dalawang pyesa. Kaya ang ginawa po is nag-knight takes d4 pa rin. Nag-castling and then nag-knight to b3. Tumakbo yung kabayo or bishop sa e7 na kinapture po yung d5 and then nag-knight takes d5. So, sa sitwasyon pong ito, according to engine, very close to equal daw po, no? Ang kagandahan po for the side of white, aktibo po yung bishop dito, may pressure na binibigay. Pero si Wesley, abay okay na okay lang dyan. Bakit? Tingnan niyo yung oras niya, 1 hour and 32 minutes, halatadong preparado. Samantalang si Abhimanyu Mishra, nag-iisip na. At dito, no, nag-iisip na naman si Abhimanyu, ang tinira niya po ay bishop to d2. Napaka-weird na development. Pero, ang intensyon niya po ay gusto niya na mailabas yung kabayo. Hindi niya lang magawa agad dahil may knight takes, pawn takes kasi pawn structure mo, tas may mga ganun, no? Baka mapilahan yung pawn sa c3. Kaya nag-bishop to dito intending to go knight c3 na sinagot ni Wesley ng knight c6 and then nag-knight c3 na nga. After knight c3, nag-knight takes lang po sa c3. Itong si Abhimanyu Mishra, binawi po yan ng bishop and then queen b6, talagang lumabas lang yung reyna. Ayaw ni Wesley ipalit agad. May idea po siya na gaganito para atakado yung queen. Tapos later siguro e5 para makalabas yung pawn or yung bishop na nasa may c8. Ang ginawa po ni Mishra, nag-knight to d4. Abay, pinapalit lang. Siyempre, Wesley So, ayoko ng palit. Mabilis ang tabla. Kahit na magaling kang bata ka, uubusin kita. Aba, hindi ko alam kung yun nasa isip ni Wesley. Pero nag-knight to b4 lang siya eh. O, pagka knight to b4, nag-a3 naman, and then nag-knight to d5. Ayun. Gusto ni Wesley dito ipalit. Lakas kasi yung bishop eh. Pag nakuha niya yan, o kaya kinapture mo to, magkakaroon si Wesley ng pair of bishops. Kaya nga ginawa ni Abhimanyu, tumalon lang dun. Abay no, pakagandang tira. Nakipagsabayang bigkas. Grabe yung tira na yan. Kung wala yan, sa itim na ako eh. Pero grabe to, pinakain yung yoka baby. Hindi mo pwedeng tikman kasi malilibre to. Pag naman kinapture mo muna to, bago mo kainin to, may capture chick eh. Yun ang hindi maganda nun eh. Kaya napilitan niya na mag-bishop to f6. Pagka bishop f6, kinapture lang po. And then pinon takes, tapos kinapture. Rook to d8. Kung papasin niyo yung time ni Wesley, ang bilis na tumira. Ibig sabihin, preparado siya dito. Si Abhimanyu Mishra nangangapa na. Pero, 1 pawn down ngayon si Wesley. Anong mangyayari? Abay, tumira lang po ng queen to f3 na bishop takes lang po sa may f5. Queen takes and then bishop takes to c3. Nag-pawn takes tapos nag-queen to c6. Ang bilis pa rin tumira ni Wesley. As of the moment, 1 pawn down si West. Pero, weak ito. Anyway, dumipensa
and then nag-H5 umaatake. Bilis ni Wesley tumira, biniblitz niya lang. Oh. Tingnan nyo, 1 hour and 32 pa siya, 21 moves na. Si Abi man yung bishop 48 minutes na lang. No? Anyway, ang nangyari is nakita ni Abi man yung lahat ng tira eh. Nakita yung knight F5. O, ang hirap makita ng knight F5, nakita pa niya. O, nag-rook to D1, nag-rook to C8, nag-A5, nag-G6. Tumira po ng H4, yan, medyo nag-isip na si Wesley, nag-B6. Tumira po ng C4, nag-A6, nag-rook to D3, nag-B5. Ayan, no? O, medyo equal pa rin, no? Kahit 1 pawn down. Lamang si Wesley ng 38 minutes, kinapture, take. So, may pressure po dito binibigay. Ang ginawa ay kinapture, takes, may pressure pa rin, tinulak, and then tinirahan lang po ng rook to D4. And according sa engine, very equal pa rin. So, ang trade niya po ito, ganun, magkakapaspon. Ang ginawa po ni Mishra, nag-queen to C3. Pagka rook C4, nag-queen to F3. A very interesting approach. Mas pinili niya mawala yung Reyna para rook endgame equal pawn. No? So, ang ginawa ni Wesley, kinapture and takes para at least na double pawn. Yun nga lang, kahit may pass pawn yan dito, drawish pa rin yan. So, ang ginawa po is gumanon, tinulak, nag-rook behind, check, ganun. Ayan, typical po yan, pero ito po ay drawish. Kahit po kasi 1 pawn doon yan, kahit tanggalin mo to, drawish pa rin yan eh. Pag nasa likod yung tore. Anyway, tuloy na lang po natin. Ganyan po yung nangyari. Ayan o. Pinipilit ni Wesley. Pero yung tore kasi mag-maintain lang behind. Ayan, at dito po natabla na. Ngayon, sa mga magtatanong, bakit hindi pinilit ni Wesley lang ganito? Gaganyan-ganyan lang yan eh. Ano ba kasi mangyayari pag dinikitan? Once na dumingit na, tatatarin ka na ng check. At wala po kasi matatakbuhan yung king. Hindi mauubos ang check. Ayun, kaya tinabla na. Ayan, babalik ka na naman. Ganun mangyari kasi walang tataguan yung king at nauwi sa tabla yung laban. Very comfortable draw for Wesley. So, maraming magbabash na naman. Ano ba yun? Tinabla na naman. Nakita nyo naman sinopresa na ni Wesley sa opening. No? Yung bata magaling eh. Anong magagawa nyo kung ganito accuracy nila? 99.1 yung bata, 99.4 si Wesley. This is almost perfect chess na. Natabla. Hindi nagkamali eh. Ano magagaws nyo doon? Anyway, eto ang laban na nagkaroon ng matinding pagkakamali. Pakita ko, lahat po kasi ng game natabla sa round number 4 except dito sa laban ni Hans-Mok Niemann at Sam Shaklan. Grabe gulo ng laban na to. Okay? So, nag-D4 po yan, knight F6, C4, E6, knight C3, bishop B4. So, Nimso, sinagot ng E3, nag-castling, nag-bishop D3, D5, nag-capture, pawn takes, and then A3 lang. Tumira ng bishop D6, tamang atras, nag-queen C2, knight to A6. It's a very weird-looking move. Hindi ko alam kung preparasyon, pero nag-isip si Niemann dyan. And as you can see, 1 hour and 33 si Sam Shaklan. Sobrang bilis ni Sam. Grabe yung opening prep. Knight A6. I'm not sure what's going on. Pero ang tinira po is nag-knight to F3. Mabilis pa rin. Pagka knight to F3, nag-C4. That's the reason. Knight A6 para makapag C4. Hindi po basta-basta na take sando. Masisira po structure. Magkakaroon kasi ng pair of bishop. Anyway, dito po, pagkatira po ng C5, tumira na ng nobility. Ito pong si Sam Shaklan. Ang ginawa kasi before kinapture po ito eh. Pero si Sam, nag-castling lang yan. Pagka-castling, nagtira po ng C4, inatake yung bishop, tumakbo, and then knight to C7. Pagka knight C7, nag-A4, and then knight A6. Bumalik. Ang weird, no? Ba't umatras as bumalik? Umatras po, parang pag B5. Since nag-A4, parang hindi makapag B5, bumalik para makapag knight B4. Kasi nawalan ng bantay yung B4 square. Yun. Anyway, dito nag-B3 lang po yan na sinagot lang ng knight to B4. Tumakbo sa kinapture. Binawi ng lane of course, and then bishop F5. Abay, intention po is dagdag puwersa dito. Anyway, sinagot po yan ng A5 lang. Pagka A5, tumira naman po ng rook C8. Yung A5 na yan, pinirvent niya yung A5 ng black. Nag-rook C8, na sinagot ng bishop dito, tamang develop lang. And then nag-A6 na medyo mali pa nga daw. Mali po ang A6. Ang tingin ko po, pine-prevent yung talon. Kaya nag-A6. Pero it turns out, mali yan kasi
pwede pa rin tumalon. May knight b5 pa rin hitting this. At pag kinapture mo, may ganun. Kaya lalamang ang puti. Anyway, balik po tayo doon. Ang ginawa kasi dito ni Sam, nag G3 lang. Wawawin G3 lang, no? Pagka G3, abay, hindi nga nag-knight D5, tinirahan ng Queen E7. And after Queen E7, nag-rook F to C1, tinirahan ng Rook C7, babateriyan Torres sa C-file. Tumira po ng Knight E5 at ayan na, binateriya na. Medyo lumalamang na daw po yung black. Kasi pagka Rook FC8, nag-Queen to B2, big mistake. Abay, balik po natin. Ang tama tira daw is Bishop D1. You need to support the C2 square. Kasi pagkatira nito, nakatalon with the sacrifice, hitting the rook. Gusto ko lang ipakita, pag gumalaw yung tore, kahit saan, umiwas, kahit dito, may bishop dito. Kaya napilitan yan it-takes. Of course, kakainin mo eh. Kasi ano ba meron? Pagka bishop takes dito, kasi capture ka dito, susundutin ka ng mga ganito, ng mga ganyan. Ayan, mape-pressure po yung Yoka baby. Kaya ang ginawa po niyan is nag-knight lang po sa G4. Very interesting move. Ano po ang intensyon ng knight to G4? No? In case po nakainin mo yan, hindi po tinakes yan eh. Pero in case po na it-takes mo yan, magbi-bishop takes. Ngayon, pag niligtas mo to, may capture doon. Pagka-capture dito, may capture dito. Ganun yung mangyayari and it's compensated. O, pwede nga recapture din dito agad. Kaya po hindi tinix yan. Ang ginawa po is nag-bishop to E4 lang si Niemann na dinidepensahan niya po ito pong pawn sa D5 na sinagot ng knight F6. And then dito, a surprise move was played. Hindi ko ito masyadong naintindihan bakit ito yung ginawa niya. Tinix niya po ito ng pawn. Kasi I was expecting queen takes. Pero nung tinitingnan ko, maaari po, baka natakot po siya sa F3. Kasi ang F3 mukhang libre, may rook to F1. Pero ang mangyayari pala dyan, ibalik ko po ulit, pagka F3, titirahan mo lang ng Queen H6. Abagulay. Hindi po pwedeng kaunin dahil may kaon ditong gayon. At ito na po ay lamang for the side of black. No? Kasi rook takes C3, ayun, may attacking matindi. Ibinalik lang yung quality. Grabe, no? Ibalik po natin doon. Ang ginawa niya kasi is nag-pawn takes po siya na sinagot ng bishop to G4. Abay, mali din ang bishop G4. Ano ba tamang tira? Queen to B3. Intention niya is kainin lang ito. Anyway, nag-bishop to G4. Sinagot po yun ng F5. Nag-bishop to E2. Umatras ulit. And then sinagot ni Niemann. Naku po, dito ako nagtaka eh. Tumira po siya ng H5 after thinking for 23 minutes. Tagal niyang pinag-isipan yan. No? Grabe. Unang tingin mo, pinakain. Anong trip niya sa buhay? Abay, kinapture yan eh. Pero ang nakita ni Niemann, grabe, lalim din eh. Lalim. King G7 lang. Ang gusto niya lang palang gawin, in-invite niya lang para mabuksan yan. In-invite niya lang talaga para mabuksan at magkaroon ng atake dyan. So pagka King G7, umatas na yung bishop agad, nag-rook na nga doon. Abay, nakita nyo yung threat, magsasacrifice po yan. Pagka-capture mo, check dito. Hindi ma-capture dahil may ganon, tapos mati ka doon. Yun ang threat. Di ba? Kaya nag-H4 para hindi gumanin sacrifice. Pero tinirahan lang ng Rook C6, number 1 engine move. Napaka-weird ng Rook C6, pero alam nyo intention? Mamaya, siguro magsasacrifice, tapos gaganire. Yun ang intention. Basta ang intention niya is makapunta yung Tori dun sa G6. Anyway, nag-knight takes E4 na yun. Lalakasan na si Sam Shaklan na kinapture po ng pawn, of course. And then nag-rook to B1 na ayan na. Blunder. Kasi may amazing sacrifice. Pero, hindi nakits ni Niemann. Nag-sacrifice si Niemann pero hindi amazing. Ang tinira kasi ni Niemann, Rook takes H4 na X mark. Maganda din, lamang pa rin siya dyan. Pero may mas magandang sacrifice ito. Bishop takes G3. Wow. Mas amazing yan. Kasi pagka-takes mo dito, Rook to G6. Grabe. Ang pinaka-threat niyan, Queen takes kasi nakapin. Example, dinipensahan mo yan, Queen takes. Ngayon, pag nag-king move ka na depensa parang walang Queen takes, Rook takes to G3. Pag kinapture mo, check, ayan, mangingisay-ngisay na yan.
Mangingisay-ngisay na yan. Check. O, saan ka pupunta? Kahit saan. Checking kita. Di makakalabas. Mamamati po talaga. Pamamati. Grabe, no? Ganda ng Bishop GD. Hindi nakita ni Niemann kasi 9 minutes na lang siya eh. Mas pinili niya po yung rook takes to h4. Kung mahaba oras niyan, makikita. Anyway, 5 minutes na lang si Niemann. Kinapture po yan. And then queen takes h4 na sinagot ng king to f1. Ayan. Lamang pa rin to. At pagka king f1, another brilliant move was played. Boom! Sinacrifice yung bishop. Linagay doon, pinakain lang. Once again, pag kinapture mo yan, tatadtaring ka lang ng sunod-sunod na check. Kuwari, kinapture mo yan, queen h1. Mamatiin po yan eh. Pag pumunta ka dito, may check agad. So, magstay tayo dito. O, tirahan ka lang po kahit po queen g2. Takbo ka dito, queen g1. Punta ka dito, rook move. Siguro dito, ayun. Mangisay-ngisay ka na. Mamatihin, no? Di pwede ito, check eh. Grabe, ubos. No? Kaya nga, napaka-brilliant niyan, hindi pinansin, nag-bishop to e1. Pagka-bishop to e1, rook f6 naman, dagdag pressure sa f2, na sinagot ng queen c2, number 1 engine move. Walang magawa eh. So, siguro yung tore, pwedeng tumulong, pwedeng kumain doon. Kaya, commending yung king. Total, may 3 defender naman yan eh. Ayan oh. Anyway, tinirahan ng queen h1, natrabakbo sa e2, and then queen lang sa f2, nakita nyo na intention eh. Ayan oh. Nasinagot ng king to dito, nanakbo at nag-bishop takes f2 na nga, humarang lang yung bishop. Of course, hindi pwedeng kainin eh, malalaglag yung reyna. Pero pagkaharang ng bishop, yan po yung number 1 engine move na another brilliant sacrifice was played. Boom! Hindi pwedeng tikman, mati ka dito. Kaya nanakbo. At pagkatakbo, queen g1 lang ang ginawa. Ayan, no? So, one piece down si Niemann, pero alanganin yung mga pawn. Ayan, no? May atake yung king, hindi safe. So, ang ginawa po dyan is nag-queen to c8 na mali. At pagka-queen to c8, ang pinaka-intention po niyan, ipapalit. Walang oras si Niemann, 4 minutes na lang, hindi niya nakita yung best move, which is simple bishop f2, na kahit ako, hindi ko siguro maititira yan, kasi matatakot ako dito eh. Pag ganyan pala, ang simpleng tirang pamatay, boom. Ubos pala yan. Pagka-takes mo kasi ganon. Kala mo makakaiwas ka, may ganon. Mababawi mo yung piyesa, labang kapanampon. Ayun, endgame winning na. Hindi nakita yun ni Niemann, mas pinili niya po yung bishop to g5. O, para pag nag-queen to g4, in case mag-queen to g4 ka, eto ang papatay. Ganon. Anyway, tumira po yan ng rook takes lang. Nasinagot lang ng rook takes lang, no? Ngayon, bakit kaya hindi ito kinapture? Hindi po ito itinapture ang tinira iba. Ano mangyayari? King c2, walang kasunod. Walang kasunod na magandang check. Do lamang pa rin daw queen e3 ang tira. At dito may ganon. Babalik lang yung king. Baka may chance makatabla. Ang pinili kasi ni Niemann, number 1 engine move, bishop h4. Dahil nandito na yung tore, pag gumanito ka, gumanon, ganon, wala nang king move na nakadepensa ang tore sa b1. So, yun po yung pinakaplano niya. Pero, alam niya bang ginawa? Queen g4 pa rin palang number 1 move. Ayan, talagang ibabalik mo yung bishop. Ayun, para may counterplay, bishop e6, number 1 engine move lahat. So, kinapture po, king move, and then nag-check, umangat, and then nag-rook to f2. Yun, dun nag-blunder eh, no? Ang tamang tira daw po kasi dito, para medyo maganda, king move dito. Mali yung king c2. Ang weird po kasi na pachachikin mo eh. Kaya kahit ako, kung sa ganitong posisyon, doon ako pupunta eh. Bakit ko papatayin po yun ng check? Pero may check eh. Tapos pagka ganun, na-depensahan. Well, okay, depensado. Bagsak naman yung d5. Yun naman talaga target. May tulak ng pawn. Medyo mas lumapit sa katotohanan yung promotion. Anyway, nag-bishop doon para bantayan. Check, takbo, tulak. At pagkatulak, kinapture na lang to, umangat, kinapture, and then na one piece down. Pero may drawing chances, no? Tingnan natin kung ano nangyari. Inatake, dumipensa, tulak. Ayan, tamang depensa sa pawn, of course, bago papabagsakin yung d5. Ayun. Okay. Alright. Okay. Alright. Ayan, oh. Okay, wala na. Dito po nag-resign na. Kasi it's a matter of technique na lang. Isa-isang papabagsakan nyo po. Mas bumagsak, may pass pawn dito, winning na. Grabe yung laban nila, no?
Grabe yung laban nila. Anyway, eto na po ang standing after this game. Kasi natabla po yung lahat ng laban. Eto lang po ang naging panalo, yung kay Niman at Shankran. So, solid pa rin si Wesley. Pero sa pagkakataong ito, si Niman ay sumama na sa bumubuntot. Tie for second with Fabi and Libon. Ayan po ang kabuuan ng standing. Abangan po natin yung mga susunod na laman. Muli, ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you sa support.